Naisip mo na ba kung paano ang isang tao ay maaaring hindi magustuhan bago pa man siya ipanganak? Ang kwento ni Esau sa Biblia ay nagtataas ng isang makapangyarihang tanong na nagpapaisip sa atin. Si Esau, ang nakatatandang kambal, isinilang na may lakas at pangako, ngunit ang kanyang kinabukasan ay minarkahan ng isang kakaibang at masakit na pangyayari. Bago pa man siya gumawa ng anuman, isang banal na mensahe ang nagpauna na siya ay maglilingkod sa kanyang nakababatang kapatid na si Jacob. Ngunit ano ang nagdala kay Esau sa pagiging taong nababasa natin sa kasaysayan? Ngayon, titingnan natin ng malapitan ang mga pangunahing pangyayari na nakaimpluwensya sa kanyang paglalakbay at susubukang maunawaan kung bakit pinili ng Diyos ang isang natatanging landas para sa kanya. Mula sa mga kaduda-dudang pagpili hanggang sa emosyonal na muling pagkikita nila ng kanyang kapatid, ang buhay ni Esau ay nagtuturo sa atin ng higit pa sa isang simpleng kwento ng pamilya. Ipinaaalala nito sa atin na ang mga tao ay maaaring magbago, lumago, at makahanap ng bagong direksyon. Kaya paano mo nakikita ang desisyon ni Esau na ipagpalit ang kanyang karapatan sa panganay para sa isang simpleng pagkain? Isa ba itong pabigla-biglang pagkakamali o bahagi lamang ito ng isang plano na matagal nang itinakda? Kung nag-i-enjoy ka sa mga malalim at makapangyarihang kwento sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang susunod na kabanata. Sa susunod na episode, magugulat ka. Sa sinaunang Canaan, may isang mag-asawa na ang mga pangalan ay maalala magpakailanman. Si Isaac, anak ng dakilang patriarkang si Abraham, at ang kanyang asawang si Rebecca na buong pusong umaasa na magkaroon ng anak. Lumipas ang panahon at ang kanilang pag-asa na magkaanak ay tila nawawala na. Ngunit hindi sila sumuko. Nanalangin si Isaac ng buong lakas, humihiling sa Diyos na pagpalain sila ng isang anak. At pagkatapos, nangyari ang himala. Sa wakas ay nagdalang tao si Rebecca. Ngunit ang nagsimula bilang isang masayang sandali ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang matinding pakikibaka na parang may mali. Sa paghahanap ng mga kasagutan, lumapit si Rebecca sa Diyos para humingi ng tulong. Sumagot ang Diyos na may nakakagulat na mensahe. Ang sinabi niya ay humubog sa kwento ng kanilang pamilya at sa takbo ng kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon. Nang dumating ang oras ng kanyang panganganak, ang lahat ng nasa paligid niya ay sabik na naghihintay. At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan, hindi isa kundi kambal ang isinilang. Ang una ay may mapulang kulay ng balat at balbon. Tinawag siyang Esau na nangangahulugang mabalbon. Kasunod niya ay ang kanyang kapatid na mahigpit na nakahawak sa sakong ni Esau. Pinangalanan siyang Jacob na nangangahulugang tagahawak ng sakong o ang pumapalit. Mula sa simula, malinaw na ang pagkakaiba ng dalawa. Si Esau, ang panganay, ay lumaking isang magaspang na lalaki, isang bihasang mangangaso na mahilig sa kalikasan. Siya ay matapang, matibay at kumikilos ayon sa kanyang instinct. Ginugugol ang kanyang mga araw sa pangangaso sa kagubatan. Ang kanyang anyo ay sumasalamin sa kanyang katauhan, magaspang at hindi mapigil. Si Jacob ay kabaligtaran. Mas pinipili niyang manatili sa bahay, namumuhay ng tahimik sa mga tolda. Siya ay mapanlikha, matalino at may likas na talento sa pagpaplano at pakikipagnegosyo. Habang si Esau ay abala sa pangangaso, si Jacob ay natututo ng mga kaugalian ng kanilang mga tao at nagiging bihasa sa kalakalan. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Esau at Jacob ay hindi lamang tungkol sa kanilang ugali o estilo ng pamumuhay. Makikita rin ito sa paraan ng pagmamahal ng kanilang mga magulang.
Si Isaac ay tila naaakit sa katapangan at pisikal na lakas ni Esau, na maaaring dahilan kung bakit paborito niya ang kanyang panganay. Hinahangaan niya ang amoy ng kagubatan na dala ni Esau mula sa kanyang mga pangangaso at lalo niyang nagugustuhan ang mga pagkaing niluluto ni Esau. Samantala, si Rebecca ay mas malapit kay Jacob. Pinahahalagahan niya ang mahinahon at banayad na kalikasan nito, pati na ang pagiging malapit nito sa bahay. Makalipas ang mahabang panahon, ang propetang si Malakias ay nagwika ng makapangyarihang mga salita tungkol sa dalawang magkapatid na ito. Sa Malakias 1-2-3 NIV, sinasabi, "Minahal ko kayo," sabi ng Panginoon. "Ngunit tinanong ninyo, paano mo kami minahal? Hindi ba't si Esau ay kapatid ni Jacob?" Sabi ng Panginoon. "Ngunit minahal ko si Jacob at tinanggihan si Esau. Ginawa kong disyerto ang kanyang mga kabundukan at ibinigay ang kanyang lupain sa mga mabangis na hayop." Sa unang tingin, ang mga salitang ito ay tila mabagsik, ngunit hindi ito tungkol sa personal na damdamin. Sa halip, inihahayag nito ang mas malawak na layunin ng Diyos at ang kanyang mga pagpili para sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagiging masamang tao ni Esau. Ito ay tungkol sa magkaibang mga tungkulin na itinakda sa kanila sa kwento ng kanilang mga lahi. Noon, ang pagiging panganay ay isang malaking pribilehiyo. Ang pinakamatandang anak ang nagmamana ng karamihan sa yaman ng ama. At higit sa lahat, tumatanggap ng espiritual na pagpapala ng pamilya. Ang pagpapalang iyon ay nagdadala ng mga pangakong ginawa kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang mga inapo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa inaasahan. Ang propesiyang ibinigay kay Rebecca bago pa man isilang ang kambal na ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababatang kapatid ay unti-unting nagsimulang matupad. Bagaman si Esau ang panganay, ang takbo ng kanyang buhay ay lumihis mula sa kung ano ang inaasahan ng tradisyon. Tulad ng sa ating mga buhay, minsan ang mga bagay ay nagbabago sa paraang hindi natin inaasahan. Sa mga sandaling puno ng kawalang katiyakan, naway manatiling matatag ang iyong puso, malinaw ang iyong isipan at puno ng kapayapaan ang iyong mga araw. Naway balutin ka ng mga biyaya at naway ang liwanag ng Diyos ang magbigay sa iyo ng gabay. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang nakakapagpalakas na panalangin at makabuluhang kwento sa Biblia. Bagaman hindi hayagang ipinakita ng kanilang mga magulang ang kanilang mga paborito, naramdaman ng magkapatid ang pagkakaiba. Si Esau na kumpiyansa sa kanyang karapatan bilang panganay at sa pagmamahal ng kanyang ama ay namuhay ng walang labis na pag-iisip sa hinaharap o sa bigat ng kanyang mga desisyon. Samantalang si Jacob na laging alam na siya ang pangalawa ay pinatibay ng isang tahimik ngunit matiyagang hangaring makaangat sa kanyang kalagayan. Ang araw ay nagliliyab sa ibabaw, pinapainit ang lupa at nagpapakintab sa hangin na parang isang ilusyon. Ito ay isang tigang at matinding lugar. Ngunit sa tuyong lupang iyon, may isang mahalagang pangyayari na magaganap. Ang isang pangkaraniwang araw ay magiging isang mahalagang sandali, isang sandaling huhubog sa kinabukasan ng dalawang lahing darating. Sa pagsikat ng araw, si Esau ay maagang umalis, may dalang pana at buslo ng mga palaso sa kanyang balikat. Naglakbay siya sa kalaliman ng kagubatan, determinado na makahuli ng mabangis na hayop. Ngunit habang tumatagal ang araw at ang init ay nagiging mas matindi, ang pangangaso ay lalong nagiging mahirap. Ang mga hayop ay tila naglaho, marahil ay nagtatago sa malamig na mga kuweba o sa lilim na hindi niya maaabot. Sa kanilang tahanan, si Jacob ay abala sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa malayo, parang nararamdaman na may kakaibang mangyayari.
Sa wakas, habang ang ginintuang araw ay nagsisimulang lumubog sa kanluran, isang nag-iisang figura ang lumitaw sa malayo. Si Esau iyon. Pagod, walang dalang nahuli at halos hindi makalakad, siya ay dahan-dahang lumapit pa uwi. Ang matapang na mangangaso ay hindi na mukhang siya. Ang kanyang lakas ay nawala, napalitan ng pagkapagod at gutom. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay umabot sa kanyang pangamoy at parang alon itong tumama sa kanya. Lumingon siya sa direksyon nito at ang kanyang mga mata ay napako sa kumukulong nilaga sa apoy, ang lentil stew ni Jacob. Kapatid, ang kanyang tinig ay paos, halos isang bulong. Pahingi ng kaunting nilagang pulang iyan. Gutom na gutom ako. Pakiramdam ko'y babagsak na ako. Napansin siya ni Jacob ngunit hindi agad nagsalita. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang kapatid. Napansin ang desperasyon sa mga mata nito. Ang tunog ng kumukulong sabaw at ang mabigat na paghinga ni Esau ang tanging bumabasag sa katahimikan. Pagkatapos, kalmado ngunit may bigat sa mga salita, sumagot si Jacob, "Oo, pero ibenta mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay." Ang kahilingan ay bumitin sa hangin, halos hindi ka panipaniwala. Ang karapatan bilang panganay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay nangangahulugang pamumuno sa pamilya, espiritual na autoridad at ang pangakong ibinigay ng Diyos sa kanilang lolo na si Abraham. Isang pangakong ipapasa sa mga henerasyon. Ngunit si Esau na sobrang mahina upang mag-isip ng malinaw ay hindi nagdalawang isip. "Mamamatay ako sa gutom. Ano pa ang silbi ng karapatan kong ito kung hindi naman ako mabubuhay?" Ang mabilis niyang sagot. Nakita ni Jacob ang kanyang pagkakataon. "Sumumpa ka sa akin ngayon," aniya. Sa isang sandali ng kahinaan, ibinigay ni Esau ang kanyang salita. At sa isang iglap, sa ilang pabigla-biglang salita, ang palitan ay naganap. Isang mahalagang mana ang ipinagpalit sa isang simpleng pagkain. Inabot ni Jacob ang tinapay at ang sabaw. Kinain at ininom ni Esau hanggang sa mapawi ang kanyang gutom at uhaw. Ngunit ang kanyang isinuko sa sandaling iyon ay hindi na mababawi. Ang karapatan ng panganay ay nawala, ipinagpalit para sa isang mangkok ng lentil. Matapos kumain at maramdaman ang paghupa ng gutom, tumayo si Esau at umalis, tila walang kamalay-malay sa bigat ng nangyari. Ang maikling sandaling iyon sa pagitan ng magkapatid, isang usapang simpleng naganap malapit sa kanilang mga tolda, ay mag-iiwan ng tatak na mag-iimpluwensya sa mga susunod na henerasyon. Ang pag-uugali ni Esau ay nagpakita ng marami tungkol sa kanyang pagkatao. Namuhay siya para sa kasalukuyan, kumikilos ayon sa damdamin at silakbo ng sandali. Sa sandaling iyon ng kahinaan, dala ng gutom at pagkapagod, nabigo siyang maunawaan ng tunay na kahulugan at halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Sa madaling pagbitiw ni Esau sa kanyang karapatan bilang panganay, ipinakita niya ang kawalan ng pag-iisip sa hinaharap at ang kakulangan ng respeto sa mga espiritual na tradisyon ng kanyang pamilya. Si Jacob, sa kabilang banda, ay matalas at mapanlikha. Alam niya kung gaano kahalaga ang karapatang iyon at hindi siya nagdalawang isip na samantalahin ang desperadong kalagayan ng kanyang kapatid. Bagaman may pagdududa sa pagiging etikal ng kanyang hakbang, ipinakita ni Jacob ang malalim na kamalayan sa mga espiritual na bagay at ang matinding determinasyon na siguruhin ang kinabukasang pinaniniwalaan niyang para sa kanya. Sa mga araw na sumunod, tahimik na namuo ang tensyon sa kanilang tahanan. Si Esau, na nakarecover at bumalik sa kanyang pangkaraniwang gawain, ay tila nakalimutan na ang kanilang kasunduan. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay bilang isang mangangaso na parang walang nagbago. Samantala, si Jacob ay nanatiling tahimik tungkol sa naganap.
Hindi siya nagyabang o nagdemand. Sa halip, tahimik niyang hinawakan ang kanyang karapatan, naghihintay ng tamang oras upang kunin ang papel na ngayon ay pinaniniwalaan niyang sa kanya. Ngunit ang balita ng kanilang kasunduan ay hindi na natiling lihim. Di nagtagal, narinig ito ni Rebecca, marahil ay sa pamamagitan ng aksidenteng pakikinig sa isang usapan, at malamang na nakaramdam siya ng kaunting ginhawa o kahit pag-apruba. Palagi niyang pinaniniwalaan na si Jacob ang mas angkop na magpatuloy ng pamana ng kanilang pamilya. Si Isaac, ang kanilang ama, ay nanatiling walang kaalaman. Ang kanyang lumalabong paningin ay nagpapahirap sa kanya na mapansin ang banayad na pagbabago sa pagitan ng kanyang mga anak o madama ang pagbabago sa kanilang relasyon. Ang bahaging ito ng kwento ay nagpapaisip sa atin tungkol sa ating sariling mga pagpapahalaga. Ano ang tunay na mahalaga sa atin? Gaano kabilis nating ipinagpapalit ang isang mahalagang bagay, maging espiritual, emosyonal o material, para sa isang bagay na pansamantalang kasiyahan lamang? Ang kwento ni Esau at Jacob ay isang hamon na suriin ang ating mga desisyon at pag-isipan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ipinaalala rin ito sa atin na ang kahit maliit na desisyon ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto. Ang pabigla-biglang desisyon ni Esau ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang buhay. Binago nito ang kinabukasan ng kanyang mga inapo. Madalas, hindi natin napagtatanto ang kahalagahan ng ating mga desisyon hanggang sa mag-umpisa nang lumitaw ang mga resulta. Ang pagpapalit ng karapatan ng panganay ay nagtataas din ng mga tanong tungkol sa kapalaran at kalayaan ng kalooban. Ito ba ay simpleng katuparan ng propesya na ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababatang kapatid? O ang mga pangyayaring ito ay nabuo dahil sa mga aksyon at desisyon ng bawat kapatid? Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiging malinaw ang resulta ng kanilang kasunduan. Si Jacob, na ngayon ay itinuturing ang kanyang sarili bilang ang tunay na tagapagmana, ay nagkaroon ng mas mataas na kumpiyansa. Sinimulan niyang gampanan ang mas maraming tungkulin sa kanilang tahanan, unti-unting naghahanda na maging pinunong pinaniniwalaan niyang siya ay nakalaan. Si Esau ay nagpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Hindi siya mukhang nagsisisi sa ginawa niyang palitan o nag-isip man lang tungkol dito. Ngunit kahit na tila siya ay kalmado, may isang bagay na nagbago. Ang tahimik na tensyon na palaging umiiral sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nagsimulang lumakas. At isang araw, ito ay sasabog na magdudulot ng mga kahihinatnang hindi nila inaasahan. Ang bahaging ito ng kanilang kwento ay isang paalala sa atin na bawat desisyon na ating ginagawa ay mahalaga, kahit pa ito ay tila maliit o walang halaga sa una. Ang isang simpleng desisyon ay maaaring baguhin ang takbo ng ating kinabukasan. Kaya mahalaga na hanapin natin ang karunungan ng Diyos sa lahat ng bagay. Siya ang may alam ng lahat. Siya ang makapangyarihang lumikha, at ang kanyang karunungan ay lampas sa ating pangunawa. Gamitin natin ang karunungang ibinigay niya sa atin. Kung naniniwala ka na ginagabayan ng Diyos ang iyong mga hakbang, isulat ang amen sa mga komento bilang tanda ng iyong tiwala at upang ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Ang kwento ni Esau at Jacob, lalo na ang bahagi kung saan ipinagpalit ang karapatan ng panganay, ay patuloy na nagpapaisip at nagbibigay ng aral hanggang sa ngayon. Hindi lang ito isang sinaunang kwento. Ito ay nagsasalita sa lahat ng henerasyon tungkol sa dinamika ng pamilya, ang bigat ng ating mga desisyon at kung paano maaaring magtagpo ang kapalaran at kalayaan ng kalooban sa mga hindi inaasahang paraan. Nang gabing iyon, habang ang araw ay lumubog sa likod ng mga tolda ni Isaac, walang sinuman ang ganap na nakaunawa sa epekto ng nangyari. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagkain
ay nagtakda ng entablado para sa mga pangyayaring huhubog hindi lamang sa kanilang mga buhay kundi sa mga buong bansa. Ang paglalakbay ng dalawang magkapatid na ito ay malayo pa sa katapusan. Ang kanilang kwento ay magpapatuloy at ang mga susunod na kabanata ay magiging mas makapangyarihan at magbabago ng buhay. Maraming taon ang lumipas mula ng ang mahalagang sandali kung saan ipinagpalit ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay para sa isang mangkok ng nilaga. Sa ibabaw, ang buhay sa tahanan ni Isaac ay tila normal pa rin. Ngunit sa ilalim, ang kapalaran ay tahimik na gumagalaw patungo sa susunod na mahalagang punto sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Si Isaac ay tumanda na, ang kanyang paningin ay lumabo sa paglipas ng panahon at hindi na niya malinaw na nakikita. Sa kanyang pagtanda at paglapit ng kamatayan, alam ni Isaac na panahon na upang ipasa ang basbas, isang sagradong tradisyon na may malalim na espiritual at kultural na kahulugan. Isang tahimik na hapon, tinawag ni Isaac si Esau, ang kanyang panganay na anak at ang kanyang paborito. Bagaman mahina na ang kanyang tinig dahil sa katandaan, dala pa rin ito ang dangal ng isang ama at pinuno. "Anak ko," sabi niya, "ako'y matanda na ngayon at hindi ko alam kung gaano pa ako mabubuhay. Kunin mo ang iyong gamit sa pangangaso, ang iyong pana at mga palaso at pumunta ka sa mga parang. Mangaso ka ng hayop para sa akin, ihanda mo ito sa paraang gusto ko at dalhin mo sa akin. Pagkatapos kong kumain, ibibigay ko sa iyo ang aking basbas bago ako pumanaw." Si Esau, nasabik na tuparin ang kagustuhan ng kanyang ama, ay hindi nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang kanyang mga sandata at umalis. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay unti-unting naglaho sa kalayuan, kasabay ng pagdating ng isa pang figura sa liwanag. Si Rebecca iyon. Naroon lamang siya malapit at narinig ang buong usapan. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Alam niyang mahalaga ang sandaling ito at kailangang may gawin agad. Si Jacob ay nakatayo, tila napako sa lugar, lubos na nadarama ang bigat ng kanyang nagawa. Ang konsensya ng pandaraya sa kanyang ama ay bumigat sa kanya, ngunit nagtagumpay ang plano, ang basbas na nakalaan para kay Esau ay ngayon ay nasa kanya na. Tahimik siyang lumayo mula sa tolda ni Isaac, habang si Esau ay bumalik mula sa parang puno ng yabang dahil sa matagumpay na pangangaso at sabik na matanggap ang basbas na pinaniniwalaan niyang para sa kanya. Maingat niyang inihanda ang pagkain at dinala ito sa kanyang ama. "Ama, ako na ito," tawag ni Esau habang pumapasok sa tolda. "Umupo po kayo at kainin ang pagkaing inihanda ko upang maibigay ninyo sa akin ang inyong basbas." Si Isaac biglang nagulantang ay nagtanong, "Sino ka?" "Ako po si Esau, ang inyong panganay," sagot ni Esau nang may kumpiyansa. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Isaac. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, hindi mapigilan, habang lumilinaw ang katotohanan. Siya ay nilinlang. "Kung ganoon, sino ang nagdala ng pagkain kanina? Kinain ko na iyon bago ka dumating at naibigay ko na sa kanya ang basbas at iyon ay mananatili." Sa mga salitang iyon, si Esau ay napaluha sa tindi ng sakit. "Basbasan mo rin ako, ama, pakiusap." Ang kanyang tinig ay puno ng dalamhati at kawalang paniwala. Ngunit si Isaac na puno na ngayon ng kalungkutan ay sumagot, "Ang iyong kapatid ay nandaya. Kinuha niya ang iyong basbas." Ang pighati ni Esau ay mabilis na napalitan ng galit. Hindi nakapagtataka na ang pangalan niya ay Jacob, sigaw niya. "Dinaya niya na ako ng 2 beses. Una, kinuha niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon ay inagaw pa niya ang aking basbas." Sa labis na kawalang pag-asa, muli siyang humarap sa kanyang ama. "Wala na bang natira para sa akin? Wala bang basbas na maibibigay sa akin, ama?" Ang sagot ni Isaac ay tila isang matalim na talim sa puso.
Ginawa ko na siyang iyong Panginoon. Ibinigay ko na sa Kanya ang lahat ng iyong mga kapatid bilang Kanyang mga alipin. Binigyan ko siya ng trigo at alak. Ano pa ang maibibigay ko sa iyo, anak ko? Ngunit hindi sumuko si Esau. Sa tinig na puno ng damdamin, muli siyang nakiusap, "Pakiusap, ama, basbasan mo rin ako." At siya ay umiyak ng malakas. Si Isaac na dala ng sakit ng kanyang anak, sa wakas ay nagbigay ng basbas, ngunit ito ay isang basbas na mahirap tanggapin. Mamumuhay ka sa malalayong lugar, malayo sa kasaganaan ng lupa at sa hamog ng kalangitan. Mabubuhay ka sa pamamagitan ng iyong espada at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Ngunit darating ang araw na kapag ikaw ay nagsawa, iwawaksi mo ang kanyang pamamahala. Ang mga salita ni Isaac ay kumalat sa katahimikan, itinatakda ang landas para sa kanyang dalawang anak at sa mga lahing magmumula sa kanila. Si Jacob ay nagtagumpay na makuha ang basbas, ngunit sa napakalaking halaga, ang puso ni Esau ay nag-apoy sa galit. Hindi magtatagal ay mamamatay ang aking ama, naisip niya, at pagkatapos ay papatayin ko si Jacob. Nang malaman ni Rebecca ang balak ni Esau, agad siyang kumilos. Tinawag niya si Jacob at nagmamadaling pinayuhang umalis. "Pumunta ka sa aking kapatid na si Laban sa Haran," utos niya. "Manatili ka roon sandali hanggang sa humupa ang galit ng iyong kapatid." At kaya si Jacob ay umalis. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan at ang unos na kanyang nilikha. Dala niya ang basbas, ngunit ang mga bunga ng kanyang mga aksyon ay susundan siya. Sa kanyang harapan ay mga malalayong lupain, mga di inaasahang pagsubok at ang paglalakbay ng kanyang buong buhay, isang paglalakbay na susubok sa kanyang lakas at kaluluwa. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na dinadala ni Esau ang bigat ng sama ng loob at hindi natapos na galit. Determinado siyang bawiin ang nararamdaman niyang ninakaw sa kanya. Ang isang maliit na pagkakahati sa pagitan ng dalawang magkapatid ay ngayon ay naging isang malalim at masakit na hidwaan. Ang kanilang kwento ay nagbubukas ng mga katanungan. Gaano kadalas nating hinahayaang lamunin tayo ng ating agarang pagnanasa, nawawalan ng malinaw na paghatol? Gaano kalayo tayo handang magkompromiso para lang makamit ang ating mga layunin? Ang landas ni Esau at Jacob na dating magkasamang naglalakbay ay ngayon ay ganap na naghiwalay. Habang naglakbay si Jacob patungo sa malalayong lupain, si Esau ay nanatili sa Kanaan, isang buhay na magsisimulang magbukas ng mga landas na hindi lamang huhubog sa kanyang kinabukasan, kundi pati na rin sa kinabukasan ng isang buong bansa. Si Esau, ang matapang na lalaking sanay sa kalikasan at bihasang mangangaso, ay nakatayo sa isang mahalagang sangandaan. Ang pagkawala ng basbas ng kanyang ama at ang pagkakawatak ng kanyang relasyon kay Jacob ay nag-iwan ng isang puwang na susubukan niyang punan sa iba't ibang paraan sa mga susunod na taon. Sa edad na 40, isang mahalagang yugto sa kanilang kultura, gumawa si Esau ng isang desisyon na labis na sumakit sa kanyang mga magulang, sina Isaac at Rebecca. Nag-asawa siya ng 2 babae mula sa mga Hitita, si Judith, anak ni Beeri, at si Basemat, anak ni Elon. Ang desisyong ito ay nagdala ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya. Ang mga Hitita ay may mga kaugalian at paniniwalang ibang-iba sa mga tradisyong ipinasa mula kay Abraham. Sa Genesis 26:35, simple lang na sinabi na ang mga asawang ito ay naging sanhi ng dalamhati kina Isaac at Rebecca. Sa likod ng maikling talatang ito ay isang malalim na sakit. Ang kasal ng kanilang anak ay hindi lamang sumalungat sa kanilang kagustuhan, kundi tila lumayo mula sa banal na pangakong ibinigay kay Abraham, nagpapahina sa espiritual na linya na pinili ng Diyos. Maari lamang nating isipin ang tensyon na pumuno sa tahanan ni Isaac. Si Rebecca
na laging naniniwala na si Jacob ang tamang pagpili upang ipagpatuloy ang pamana ng pamilya, ay marahil nakita ang desisyon ni Esau bilang patunay ng kanyang paniniwala. Si Isaac ay tiyak na nalilito. Ang pagmamahal niya kay Esau ay nanatili, ngunit ang mga desisyon ng kanyang anak ay taliwas sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ang presensya ng mga asawa ni Esau ay nagdala ng mga bagong tradisyon at kakaibang paniniwala sa loob ng kanilang pamilya. Ang tolda na dating nakasentro sa pananampalataya ni Abraham at debosyon sa Diyos ay ngayon ay nahaharap sa hamon ng mga banyagang gawi. Ang kulturang at espiritual na tunggalian na ito ay tiyak na nagdulot ng alitan at kawalang kasiyahan sa loob ng pamilya. Si Esau, maging sa kamangmangan o sa sinasadyang pagiging suwail, ay tila malayo sa sakit na dulot ng kanyang mga pagpili, marahil sa kanyang kalungkutan at galit sa pagkawala ng basbas ng kanyang ama. Sinadya niyang piliin ang isang landas na naiiba, isang landas na kumakala sa kanyang mga ugat ng pamilya. Anuman ang kanyang mga dahilan, ang mga pagpili na iyon ay humubog hindi lamang sa kanyang sariling kapalaran, kundi pati na rin sa pamana ng kanyang mga inapo. Lumipas ang mga taon, nagpatuloy ang buhay. Nagsimula si Esau na bumuo ng kanyang sariling sambahayan, hiwalay sa kanyang mga magulang. Nanatili siyang iginagalang sa komunidad, kilala sa kanyang husay, sa pangangaso at sa kanyang pagiging malaya. Ang malakas at ligaw na anak ni Isaac ay nakahanap ng kanyang lugar sa mundo, ngunit malayo sa pinangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ipinanganak at lumaki ang mga anak ni Esau, natututo ng parehong tradisyon ng kanilang ama at ng mga gawi ng kanilang inang Hitita. Ngunit isang araw, dumating ang balita na muling nagpabalik ng mga lumang damdamin. Si Jacob, pagkatapos ng maraming taon sa pagpapatapon, ay bumabalik sa Canaan at hindi siya nag-iisa. Si Jacob ay nagbalik kasama ang kanyang mga asawa, mga anak at malaking yaman. Para kay Esau, ang balitang ito ay tiyak na nagbalik ng mga sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Ang kanyang kapatid, ang nandaya sa kanya at kumuha ng parehong kanyang karapatan bilang panganay at basbas, ay bumabalik, hindi sa kahihiyan kundi sa tagumpay. Bilang tugon, si Esau ay gumawa ng isa pang mahalagang desisyon patungkol sa kasal. Alam niyang ang kanyang mga asawang Hitita ay laging nagpapalungkot sa kanyang mga magulang, kaya pinili niyang mag-asawa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang hangarin. Lumapit siya kay Ismael, ang kapatid sa ama ni Isaac, at kinuha si Mahalat bilang asawa. Siya ay anak ni Ismael at kapatid ni Nebayot. Ang pagpiling ito ay hindi aksidente. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa angkan ni Abraham, tila sinisikap ni Esau na bumalik sa kanyang mga ugat, sinusubukang muling kumonekta sa pamana na kanyang tinalikuran. Parang tahimik niyang kinikilala ang nakasulat sa Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang ikatlong kasal ni Esau ay sumasalamin sa isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao, isang pananabik na matanggap na maging bahagi ng pamana na minsang itinakda para sa kanya. Bagaman ang kanyang mga naunang pagpili ay inilayo siya mula sa espiritual na landas ng kanyang pamilya, ang kasal na ito ay tila isang pagtatangkang ayusin ang nasira upang muling maibalik ang koneksyon sa mga pangako ng Diyos. Ngunit ang oras ay may sarili ng landas. Ang mga desisyon ni Esau kasama ang basbas na kinuha ni Jacob ay humubog na ng isang naiibang landas para sa kanya at sa kanyang mga inapo. Sa kalaunan, si Esau at ang kanyang lumalaking pamilya ay lumayo mula sa Canaan patungo sa timog silangang rehiyon na nirahan sa isang mabundok na lugar. Ang paglipat na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay sumisimbolo sa kanyang paghihiwalay mula sa lahing pinili. Si Esau ay hindi na bahagi ng lupang ipinangako sa mga inapo ni Abraham.
Sa halip, nagsimula siyang magtayo ng isang bansa na kanya. Sa timog silangan, si Esau ay umunlad. Ang kanyang mga inapo ay dumami, lumakas at naging makapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, sila ay nakilala bilang mga Edomita. Sa Henesis 36, itinala ng Biblia ang kanilang talaang kanan. Pinangalanan ang maraming pinuno at mga hari na nagmula sa lahi ni Esau. Ang lupain ng Edom ay naging tahanan ng mga tao ni Esau, isang masaganang bansa na nagkaroon ng mahalagang papel sa mas malaking kwento ng Israel. Ang buhay ni Esau na isinilang bilang panganay na anak ni Isaac at Rebecca ay puno ng pribilehiyo at sakit. Nasa kanya ang karapatan bilang panganay, isa sa pinakamahalagang posisyon na maaaring hawakan ng isang lalaki noong sinaunang panahon. Ngunit sa isang sandali ng matinding gutom, dala ng pabigla-biglang damdamin, ipinagpalit niya ang dakilang pribilehiyong iyon para sa isang mangkok ng nilaga. Ang mabilis na desisyong iyon ay nagpakita ng kanyang likas na pagkatao, isang taong sumusuko sa kasalukuyan nang hindi iniisip ang hinaharap. Isang pagpiling humubog sa kanyang tadhana at sa kinabukasan ng kanyang mga inapo. Nang dumating ang oras na basbasan ni Isaac ang kanyang panganay, si Jacob ay nagkunwari at natanggap ang basbas na para kay Esau. Nang malaman ni Esau ang pagkakanulo, siya ay nawasak. Ang kanyang sakit ay naging galit at siya ay sumumpang maghiganti na nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang magkapatid na tumagal ng maraming taon bago maghilom. Sa kalaunan, pinili ni Esau na iwan ang kanyang pamilya at manirahan sa lupain ng Seir. Doon niya itinatag ang kanyang sariling kaharian, Edom. Bagaman hindi niya natanggap ang opisyal na basbas mula sa kanyang ama, hindi siya nagpadala sa kabiguan. Nagtayo siya ng isang makapangyarihang bansa na may matibay na ugat at maliwanag na kinabukasan. Ngunit nanatiling masalimuot ang relasyon ng Edom at Israel, ang dalawang bansang nagmula kina Esau at Jacob. Ang pait at tunggalian na minsang naghiwalay sa dalawang magkapatid ay nanatili sa kanilang mga inapo. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng alitan, ngunit mayroon ding mga sandali ng hindi matatag na kapayapaan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nasasalamin sa patuloy na alitan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Kahit walang basbas ng patriarka, pinatunayan ni Esau na ang kinabukasan ng isang tao ay hindi natutukoy ng nawala sa kanya, kundi ng kanyang itinayo. Ipinapakita ng kanyang kwento kung paano ang determinasyon at katatagan ay maaaring magdulot ng paglago at impluwensya. Bagaman sa huli ay nagkasundo sina Esau at Jacob, hindi na sila muling namuhay ng magkasama. Ang kanilang pisikal na pagkakahiwalay ay sumasalamin sa magkahiwalay na landas na kanilang tatahakin at ng kanilang mga inapo. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang paalala na ang mga pagpiling ginagawa natin, lalo na sa pamilya, ay nag-iiwan ng pangmatagalang bakas, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa mga susunod na henerasyon. Ang paglalakbay ni Esau ay nagtuturo sa atin na ang kabiguan ay hindi katapusan. Kahit na ang buhay ay magkaroon ng hindi inaasahang liko, maaari pa rin tayong lumikha ng kahulugan, magtayo ng isang bagay na tatagal at mag-iwan ng isang makapangyarihang pamana. Ang bansang Edom ay sumigla sa loob ng maraming siglo. Mayaman sa mga likas na yaman at matatagpuan sa mga pangunahing ruta ng kalakalan, ito ay naging makapangyarihan at maimpluwensiya. Ngunit sa kabila ng kasaganaan nito, nanatiling magulo ang relasyon ng Edom sa Israel. May mga panahong ang Israel ay namumuno sa Edom na natutupad ang bahagi ng mga sinabi ni Isaac na maglilingkod si Esau sa kanyang kapatid. Ngunit naghimagsik din ang Edom, sa huli ay nakamit ang kalayaan at ipinaglaban ng kanilang kasarinlan.
Isa sa mga pinakakawili-wiling bahagi ng pamana ni Esau ay kung paano siya naalala sa mga tradisyong pangrelihiyon. Si Jacob ay ipinagdiriwang bilang ama ng 12 tribo ng Israel, habang si Esau ay madalas na nakikita bilang ang nagbigay ng kanyang karapatan bilang panganay. Ngunit kung titingnan natin ng mas malapit, mas masalimuot ang kwento ni Esau. Oo, siya ay padalos-dalos at minsan ay pabaya. Ngunit siya rin ay may kakayahan sa malalim na damdamin, pagpapatawad at maging kabutihang loob. Ang kanyang pagkakasundo kay Jacob, sinalubong siya ng bukas na mga bisig sa halip na paghihiganti, ay nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang pagkatao. Ang pamana ni Esau ay nagbibigay ng paanyaya na pag-isipan ang ilan sa pinakamalalaking tanong sa buhay. Gaano natin pinahahalagahan ang ating pamana, maging pisikal o espiritual? Paano natin hinaharap ang mga sugat sa pamilya? Maaari ba tayong makatagpo ng kagalingan kahit pagkatapos ng pagtataksil? At paano nagre-reflekta ang ating mga desisyon sa hinaharap? Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang kasaysayan ay madalas na nagbibigay diin sa nagtagumpay, ngunit ang kabilang panig, ang hindi madalas ikwento, ay maaaring nagtataglay rin ng mahahalagang aral. Sa katauhan ni Esau, makikita natin ang isang masalimuot na figura, isang taong hinubog ng kanyang mga kahinaan, ngunit pati na rin ng lakas, pagpapatawad at katatagan. Bagaman ang Biblia ay nakatuon sa mga inapo ni Jacob, kinikilala rin nito ang lakas at kasaganaan ng Edom. Ipinapakita nito sa atin na ang paglalakbay ni Esau, kahit na naiiba, ay may pantay na kahalagahan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang isang tao ay hindi natutukoy ng isang desisyon o sandali, kundi ng kabuuang kwento ng kanilang mga aksyon, paglago at relasyon. Isa sa mga pinakamakapangyarihang sandali sa kwento ni Esau ay ang kanyang pakikipagkasundo kay Jacob. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamalalim na sugat ng pamilya ay maaaring maghilom sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng kababaang loob at pagpapatawad. Ang paglalakbay ni Esau ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Hinihikayat tayong pag-isipan kung paano ang ating mga pagpili at relasyon ay humuhubog sa pamana na ating iiwan. Ang kanyang buhay ay isang mayamang emosyonal na kwento, punong-puno ng mahihirap na desisyon at pangmatagalang kahihinatnan. Mula sa pagiging panganay na anak, sa pagpapalit ng kanyang karapatan sa isang mangkok ng nilaga, sa pagdanas ng pagtataksil at sa huli ay pagpapatawad sa kanyang kapatid. Ang landas ni Esau ay nagtuturo sa atin ng mga aral na lampas pa sa sinaunang kasaysayan. Hindi lang ito kwento ng dalawang magkapatid. Ito ay paalala kung gaano makapangyarihan ang pagpapatawad, kung gaano kahalaga ang pag-isipang mabuti ang ating mga desisyon, at kung paanong ang kahit na masakit na mga pagpili ay maaaring magdala ng paglago at pangunawa. Ngunit narito ang tanong, naiintindihan ba talaga natin ang epekto ng ating mga desisyon? Mayroon bang mga sandali sa buhay na kapag lumipas na ay hindi na maibabalik, tulad ng karapatan ni Esau bilang panganay? Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ito. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Nakaharap ka na ba sa isang desisyong nagbago ng iyong buhay? Paano nito hinubog ang iyong paglalakbay? Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapalampas ang higit pang mga nakaka-inspire na kwento sa Biblia na tulad nito. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Inaasahan naming maibahagi pa ang mas maraming makapangyarihang kwento sa iyo sa aming mga susunod na video.